Guys, isang maulang umaga sa ating lahat. May paulan din ng mga impormasyon at revelasyon si Dadin Kineto Henson. At ang isang revelasyon niya ay tiyak na hindi magugustuhan ng mga Ginebra haters. Nagbigay din ng pahaging uklo ang Dadin tungkol sa import na papalit muna kay Justin Brownlee bilang import ng Barangay Ginebra. Alam naman po nating lahat ang kontrobersyang kinasangkutan ng 3-time PBA Best Import kaya hindi muna siya makapaglalaro ngayong conference. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Marami nga po ang nagsasabi na parang isang malakas na bomba ang ibinagsak o nireveal ni Sir Kineto Henson sa Power and Play. Si Justin Brownlee talaga sana ang magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup, hindi si Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Sa kasamaang palad, during that time ay may dinaramdam na injury si Justin Brownlee na sabi nga raw ni Coach Tim Cone ay bone spurs na kailangang operahan. Marami pong hindi agad makapaniwala sa revelasyong ito ni Dadin at nagulat din pati ang host ng Power and Play. Pero mariing pinatunayan ito ni Sir Kineto Henson. Yun daw ang desisyon ng SBP ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Yun din ang gusto ni Gilas Head Coach Chot Reyes, pati na ang management ng Gilas. Pero yun nga, kinailangan ni JB na mag-undergo ng arthroscopic surgery para tanggalin ang bone spurs sa kanyang paa. Kaya hindi siya nakalaro sa FIBA World Cup at si Jordan Clarkson nga ang naging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ang revelasyong ito po ni Dadin ay parang kabaligtaran ng naunang paniniwala ng mga tao. Hindi lang ng mga pangkaraniwang basketball fans, kundi pati na yung mga sports writer. From the very start ay buo ang paniniwala ng marami na si Jordan Clarkson talaga ang choice ng SBP. Dahil sikat nga si Clarkson. Mas hahangaan daw ang Pilipinas kung makapagpaparada ang ating national team ng isang legit na NBA star. Sa simula't simula pa, alam naman nating lahat na itong mga Ginebra haters, ang gusto talaga ng mga ito para sa Gilas ay si Jordan Clarkson. At ang sabi pa nga ng mga Ginebra haters na ito, dapat ay si Clarkson talaga ang maging naturalized ng Gilas para sa FIBA. Kasi raw, kitang-kita naman daw na talagang mas magaling si Clarkson kasi nakapasok ito sa NBA, ay si Justin Brownlee daw, hindi. Kaya nga dapat daw si Jordan Clarkson talaga. Pero ang nakalimutan dito ng marami ay ang chemistry ni Justin Brownlee sa Gilas players. Ang nakalimutan dito ng marami, malaking bagay ang familiarity ni Justin Brownlee sa kanyang mga kakampi. Hindi natin tinatawaran ang husay ni Jordan Clarkson pero hindi siya pamilyar sa Gilas players na makakasama niya sa team. Ano ang naging resulta ng kampanya natin sa FIBA World Cup? Isang laro lang ang naipanalo ng Gilas sa kanilang 5 laro. Kasi wala nang ibang play na magawa ang kupunan ni dating Gilas coach Chot Reyes. Pag tiningnan ni Clarkson ang may dala ng bola, dapat pasahan ito. Pag pumalakpak si Clarkson, dapat mahawakan niya ang bola. At sa kabutihang palad, sinuwerto naman ito sa last game ng Gilas. Nakachamba ng sunod-sunod na 3 points. At pagkatapos ng larong iyon laban sa China, sobrang saya pa ni Clarkson na akala mo'y napag-champion niya ang Gilas Pilipinas. Oo nga, magaling na basketball player si Jordan Clarkson pero patawarin niyo ako sa term na aking gagamitin. Buwakaw siya sa bola. Ang gusto niya ay siya lang ang magaling. Ano naman ang nangyari sa ating kampanya sa Hangzhou Asian Games? Dapat pa bang ulit-ulitin yun? Dapat pa bang i-memorize yun? Sa totoo lang, hindi ikinatutuwa ng mga Ginebra haters na nag-champion ang Gilas Pilipinas sa Hangzhou Asian Games. At ang mga Ginebra haters din ito ang nagsasabing si Jordan Clarkson naman talaga ang nababagay bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Pero sa FIBA World Cup, isang beses lang tayong nanalo. Si Jordan Clarkson ang ating naturalized player dyan. Sa Asian Games, champion ang Gilas. Ano ang pagkakaiba? Ang naturalized player sa FIBA World Cup, gusto niya siya lang ang magaling. Ang Gilas naturalized player natin sa Asian Games, pinagmumukha rin niyang magaling ang kanyang mga kakampi. Hindi buwakaw sa bola si Justin Brownlee.
Alam niya kung kailan siya magte-take over sa laro at alam niya rin kung kailan hahayaan ang kanyang mga kakampi na ipakita ang sariling husay. Team sport po ang basketball. Kahit sikat ka pang NBA player, hindi mo kayang ipanalong mag-isa ang laban. Hindi sapat yung 2 linggo ka lang mag-join sa team para makapag-insayo. Kaya yun pong bombang pinasabog ni Dadin Kineto Henson sa power and play ni former PBA Commissioner Noli Iyala, ito'y ngayon lang inireveal upang hindi naman ma-offend ang kampo ni Jordan Clarkson. Pero ngayon nga pong tapos na ang FIBA World Cup at ang Hangzhou Asian Games, ngayon ay pwede na itong pag-usapan. For sure, hindi ito ikatutuwa ng mga Ginebra haters. Noon ko pa naman ito sinasabi, lahat ng may kaugnayan sa Barangay Ginebra, mula coach, mga players, team officials, import ng Ginebra, hate na hate yan ng mga Ginebra haters. At sa kabila ng karangalang na ibigay ni Justin Brownlee sa bansa, marami dyan ang tuwang-tuwa pa sa nangyari sa Ginebra import. Hindi nila matanggap na ang import na kanilang kinasusuklaman ay bidang-bida ngayon hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Natuwa ang maraming Ginebra haters na nakitaan ng trace of carboxy THC ang urine sample ni Justin Brownlee. At ngayon ngay may nakaambang suspension sa Ginebra resident import. Ang carboxy THC po ay nagmula sa cannabis at marahil nga ay nakuha ito ni Brownlee sa gamot na kanyang inintake dahil sa kanyang operasyon. Masaya ang mga Ginebra haters na hindi makapaglalaro si Justin Brownlee ngayong Commissioner's Cup dahil ito ang #1 weapon ni Coach Tim Cone para ilampaso ng Ginebra ang paborito nilang team. May papalit na ba kay Justin Brownlee para maging import ng Ginebra ngayong Commissioner's Cup? Si Dadin Kineto Henson din po ang nag-reveal na mayroon ng possible replacement import ang Gin Kings. Pero sinabihan daw si Dadin na huwag munang i-disclose kung sino. Pero nagbigay naman po siya ng clue. Naglaro na raw po dati sa PBA ang import na ito. At ang initial ng kanyang last name o apelyido ay letter B rin, tulad din kay Brownlee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ricky Bulante, Edwin Gardon, Lucia Borata, Carlos Cayanan, Cecilio Tenorio, Lolita Baldosa, at si Cedric Waniwan. Kaibigan, kung wala ka pang Kristo sa iyong puso, ito ang perpektong araw upang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang may panahon pa ay magdesisyon ka para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.